Manyak. Talagang manyak. Sinamantala ng lalaki ang pagkakatulala ng babae, at palihim na dinampi ang paa nito. Nakita niya ang tila may iniisip na ekspresyon ng mayamang babae, at nagbalak na ang gagawang lalaki. Samantala, ang nobyo ng mayamang babae ay masayang nag-uusap sa kasintahan ng gagawang lalaki, at hindi man lang napansin ang nangyayari rito. Pero sa gitna ng maliwanag na sikat ng araw, pinilit pa rin pigilan ng lalaking manloloko ang kanyang mapusok na pagnanasa. Ang pelikulang ito mula sa Russia, na may malalaswang eksena, ay talagang napaka-perverse. Mukhang gusto ng mayamang babae ang kanyang batang boyfriend. Ngunit sa totoo lang, naghahanda siya ng isang napaka-perverse na laro. Hindi alam ng batang lalaki na siya ay nahuli sa bitag ng laro. Samantalang ang kasintahan naman ng anak ng mayamang babae ay may kanya-kanyang plano. Walang maraming salita. Sama-sama nating panoorin ang pelikulang ito mula sa Russia na may malalaswang eksena. Isang 40 taong gulang na mayamang babae ang nakipagrelasyon sa isang mahirap na binata. Ang binata ay bata, guwapo, at masigla. Ngunit balak lamang siyang paglaruan ng mayamang babae at saka iiwanan. Subalit nagpahayag ang binata na nais niyang pakasalan ang mayamang babae. Ang babae ay tahimik sandali matapos marinig iyon. Sinabi nitong 6 na buwan pa lamang silang magkakilala, at hindi pa siya lubos na nakikilala ng binata. Ngunit puno ng kumpiyansa ang mahirap na binata. Naniniwala siyang siya ang mapapangasawa ng mayamang babae. Hindi pa rin siya direktang sumagot. Kinaumagahan ay tumakbo siya. Pagbalik niya ay may dala siyang mga ligaw na daisy. Magugulat sana niya ang mayamang babae. Ngunit may isang batang babae sa bahay. Naguguluhan ang binata, pero kalmado naman ang mayamang babae. Ang bata pala ay ang anak niya, si Seiza. Simula nang mamatay ang asawa ko, sama-sama ang loob ng mag-ina. Pinapalayas ng mayamang ina ang anak. Ngunit, sinagot siya ni Seiza, bakit ka nandito? Hindi ka dapat nandito. Bahay ko to. Pupunta ako rito kung gusto ko. Bahay ko rin to. Bakit ako aalis? Nag-aaway na silang dalawa. Dali-daling lumapit si Awei para awatin ang away. Sinabi niya na malaki naman ang bahay. 3 lang naman kayo kaya hindi naman masiki pagkaalis nila. Palihim na inamoy ni Seiza ang mirasol. Ngunit agad itong kinuha ng kanyang ina. Nalungkot si Seiza. Noong hapon na iyon, mag-isa si Awei na nag-aayos ng bisikleta. Lumapit ang babae para magpatulong. Napahanga siya kay Awei. Hindi na madalas makakita ng mga binatang marunong mag-ayos ng bisikleta ngayon. Dahil sa mga papuri, na-boost ang confidence ni Awei. Nakita ni Seiza ang nanay niya sa taas, kaya agad siyang umalis. Pero tinawag pa rin siya ng nanay niya. Pinayuhan ko siyang muli na lumipat na ng tirahan. Pero parang hindi naman siya nakikinig si Seiza. Hindi niya talaga pinapansin ang sinasabi ng nanay niya. At dahil hindi pa naman kami kasal ni Awei, nanahimik na lang din ako. Kinaumagahan, mag-isa si Seiza sa terrace, nagbabasa ng libro at nakikinig ng musika. Habang nakikinig, nakatulog pa siya. Bigla na lang sumulpot si Awei at nakita ang nangyayari. Tahimik na binuksan ni Awei ang isang bote ng soda. Napahiya si Seiza. Pwede mo namang iwanan yan, wala akong pakialam. Nagtataka ang mukha ng babae. Ang tinutukoy ko ay ang musika. Natuwa naman si Seiza. Pero sa sandaling iyon, ang mayamang babae ay masamang nakatingin sa kanila. Pagkatapos ay hinailan niya kaagad si Awei. Bago umalis ay hindi niya nakalimutang paalalahanan si Seiza na umalis na kaagad sa mansyon na ito. Muli, ang dalaga ay walang pakialam sa sinabi ng mayamang babae at nagpanggap na nag-sunbathe at nagpapahinga habang ang mayamang babae at ang kanyang nobyo ay naglalaro sa dalampasigan. Si Seiza ay palihim na binuksan ng aparador ng kanyang ina. Kinuha rin niya ang kulay rosas na shirt ni Awei. Pagkasuot niya, ang akma pala rito. Nang gabing iyon, magpupunta na sana si Seiza sa kanyang kwarto. Ngunit nakabunggo niya si Awei nakakatapos lang maligo. Ay, sorry. Okay lang, madalas ka namang humihingi ng tawad. Pasok ka na. Pagkatapos ay pumasok si Awei sa katabing master bedroom. Pagkaraan ng kalahating oras, sabay-sabay silang naghapunan. Nais sana ni Awei na pagbuksan si Seiza ng isang baso ng red wine. Ngunit sinabi ng dalaga na bagong taon pa lamang siya. Kaya naman hindi na lang siya uminom ng alak. Tubig lang daw ang gusto niya. Samantala, ang mayamang babae ay nanunood sa kanyang anak ng may masamang tingin. Tahimik lamang siya. Nagtataka si Awei kung bakit sa loob ng ganito katagal na pananatili ni Seiza rito, ay wala man lang siyang kaibigang dumadalaw. Sinabi ni Seiza na ang nobyo niya ay laging abala sa trabaho. Ngunit ang mayamang babae ay natawan nang marinig iyon. Sa palagay niya ay nagsisinungaling si Seiza. Wala siyang nobyo. Paano mo nalaman? Halimbawa, mula sa iyong Instagram. Biglang natahimik ang dalaga. Ngunit tila nag-iisip si Awei. Kinabukasan, nagpunta ang tatlo sa malapit na ilog para lumangoy gamit ang sasakyan. Ngunit sinadyang lumapit si Seiza kay Awei at gusto pang magkasamang magbasa ng libro. Nang makita iyon ng mayamang babae, lumubog siya sa ilalim ng tubig. Ang dalawang bata ay marami palang pagkakatulad. Masayang-masaya silang nag-uusap at hindi nila napansin na palihim nang nakalapit sa likuran nila ang mayamang babae. Sinadya pa niyang patakan ng tubig ang libro ni Seiza.
Seiza. Tapos nagpapalamang pa sa harap ng boyfriend niya. Wala nang nagawa si Seiza kundi umalis na galit. Agad-agad siyang nagsimulang mag-impake. Pero biglang dumating si Away para pigilan siyang umalis. Ang gumawa ng problema, siya rin ang dapat mag-ayos. Wala namang malaking away sa pagitan ng mag-ina. Ang nanay ang laging mamahalin ka. Ang pagiging maunawain ni Away ay nakapagpainit ng puso ni Seiza. Kaya pumayag siyang manatili pa ng ilang araw kay Away. Susubukan niyang ayusin ang relasyon niya sa kanyang ina. Pagkatapos ay umalis na si Away nang may panatag na loob. Ngunit isang kakaibang ngiti ang sumilay sa labi ni Seiza. Nang gabing iyon, nang mahimbing nang natutulog ang mayamang babae, muli na namang kinausap ni Away si Seiza. Gusto niyang malaman kung ano ang pinag-awayan ng mag-ina. Agad na sinabi ni Seiza ang totoo. Ang kanyang ama ay isang bilyonaryo. Ngunit dahil sa katandaan at kahinaan ay pumanaw na ito dahil sa sakit 3 taon na ang nakakaraan. At hindi siya ang tunay na anak ng mayamang babae. Ang mansyong ito ay pamana ni Seiza mula sa bilyonaryo. At ang mayamang babae ay nagalit. Sinubukan pa nga siyang patayin. Hindi inaasahan na ang mayamang babae ay isang malupit na tao. Nang inig si Away nang marinig iyon. Ngunit tumawa na naman si Seiza. Sinabi nitong biro lang ang pagpatay. Hindi naman pala masamang tao ang mayamang babae. Naiinggit lang ito sa kanya. Basta huwag lang siyang gagalitin. Sa ngayon ay ligtas pa rin siya. Ngunit mabait din naman siyang nagpaalala kay Away. Hindi kasing dali ang inaakala sa mayamang babae. Sa mga sumunod na araw, parang bumuti na ang relasyon ng mag-ina. Unti-unti na ring nasanay ang tatlo sa pagsasama sa iisang bubong. Nakakapag-upo pa silang tahimik na magkakasama at nanonood ng telebisyon. At si Away nga naman ay isang mabuting tao. Lihim lamang siyang sumusulyap kay Seiza habang natutulog ang mayamang babae. Isang palihim na sulyap. At naiintindihan din ni Seiza ang ibig sabihin nito. Matutulog na rin ako. Magandang gabi. Matutulog na rin ako. Magandang gabi. Ngunit ang hindi nila inaasahan. Di nagtagal, isang lalaki ang dumalaw at tuluyan ng sinira ang mahirap makuhang katahimikan ng pamilya. Bigla na lang may isinama pa uwing lalaking may edad si Seiza na anak nila at sinabing iyon daw ang kanyang bagong boyfriend. Umaasa pa rin akong makuha ang pagsang-ayon at pahintulot ng aking ina. Samantalahin ang bakasyon ng nobyo ko para makapamuhay siya sa mansyon ng ilang araw. Nahihiya namang tumanggi ang nanay ko. Kaya naman si Seiza, naging third wheel ng isang buwan at natagpuan ang balanse. Akala namin, magandang bakasyon ang sisimulan naming 4, ngunit simula pala ito ng bangungot ni Ameng. Parang dati lang, naglalambingan ng mayamang babae at ang kanyang batang boyfriend. Pero si Akiang, masayang nagtatago sa likod ng bintana. Pagpapaliwanag ni Uno, pumasok na sila sa gubat. Para kay Akiang, magsisimula na ang palabas. Pagpapaliwanag ni Uno, ang dating boyfriend pala ng magandang mayamang babae. Pagpapaliwanag ni Uno, gabi na noon at magsisimula na silang magkwentuhan. Pagpapaliwanag ni Yucho, biglang dumating si Away at nakita ang eksena. Pagpapaliwanag ni Uno, pero nanahimik na lang siya. Pagpapaliwanag ni Oxen. Kinabukasan, sina Akiang at Seiza ay lumabas, at ipinaliwanag ni Akiang na huwag niyang alalahanin ang kanyang estado sa buhay. Sinabi niya na noon ay iniwan siya ng mayamang babae. Ngayon, ang pinakamahalaga sa kanyang puso ay si Seiza. Pero hindi naman naniniwala ang dalaga, kaya hinailan niya si Akiang papunta sa tubig para patunayan sa kanya. Pero tinanggihan siya ni Akiang. Walang subtitle. Sige, ikaw din naman ay naiinip at mali ang paliwanag mo. Paliwanag ni Uno. Marahil hindi ito ang dahilan kung bakit siya tumakas sa iyo. Inis na umalis si Akiang. Ngumiti ang babae. Paliwanag ni Uno. Okay lang kung ayaw mo. Hindi na tayo maliligo. Pero hindi naman nagsasabi ng totoo ang lalaki. Lagi siyang may sama ng loob. At lalo siyang nainis nang makita si Away. Sa tingin niya, mas magaling siya sa lahat ng aspeto kaysa sa lalaking iyon. Kinaumagahan, si Yusa ay abala sa paghahanda ng pagkain. Magkakasama silang 4 na nagplano ng picnic sa labas ng bayan. Naging masaya silang 4 sa una. Ngunit palihim na hinawakan ni Akiang ang paa ng mayamang babae. Isang pagdampilang ay nag-alab na sa puso ng lalaki. Samantalang si Seiza naman ay masayang-masaya na nakikipag-usap kay Away. At hindi napansin ang simpleng kilos na iyon. Mabuti na lang at napigilan ni Akiang ang nasa isip niya. Hindi bagay sa kanya ang pagnanakaw. Para mas maging masaya ang picnic, kusang nag-alok ang mayamang babae na mag-perform. Habang tumutugtog ang masiglang musika, nagsimulang sumayaw ang mayamang babae. Nagsimulang magsayaw ng may pag-aakit ang mayamang babae. Ang hindi kilalang sexing sayaw na ito, ang pagpapaliwanag ni Yu ay hindi lang nakapagpabaliw kay Akiang, kundi nakapagpagulo rin kay Away. Tunay ngang mas gusto ng mga lalaki ang mga babaeng sexy at bukas ang pag-iisip. Paliwanag ni Yu, biglang dumating na ang oras ng hapunan. Nang dahil sa kalasingan, nasabi ni Akiang ang totoo. Paliwanag ni Uno, na ang mayamang babae ay isang sinungaling. Paliwanag ni Uno, pinaalalahanan si Away na mag-ingat sa panloloko. Paliwanag ni Uno, nakita ito ni Seiza kaya sinubukang pigilan si Akiang sa pagsasabi ng totoo. Paliwanag ni Uno, ngunit ang lalaki ay tuluyan ng nawalan ng kontrol sa sarili. Paliwanag ni Uno, paliwanag ni Uno, paliwanag ni Uno, kilala mo ba siya?
May naikwento ba siya sa iyo tungkol sa kanyang sarili? Paliwanag ni Uno. Biglang naging awkward ang atmosphere. Pagpapaliwanag ni Yuno. Pagpapaliwanag ni Yuno. Gusto mo bang sabihin ko sa iyo ang tungkol sa kanya? Naintindihan ba ni Yuko ang sinabi niya? Kalmado ang reaksyon ng mayamang babae. Pagpapaliwanag ni Yuno. Tinatanong ni Yu si hashtag kung ano ba talaga ang gusto nitong sabihin. Iniisip ni Yuko kung gusto nitong buhayin ulit ang dati nilang relasyon. Hindi nakapagsalita si Yu Akiyang. Punong-puno naman ng tanong ang mukha ni Yu Awei. Sabi ng mayamang babae, siya raw ang dating boyfriend ni Akiyang. Wala namang dapat itago. Gusto niya lang na ako mismo ang magsabi sa puppy love na yun. Ako ang walang awang nagtapos ng relasyon ninyo noon. Tapos ngayon, gusto mo na naman akong balikan. Si Awei naman, gulong-gulo na sa mga naririnig. Sabi pa ng mayamang babae, si Akiyang pala ay nananakit. Kaya noon, agad kong pinili ang makipaghiwalay. Sa puntong ito, hindi na nakinig si Awei. Paano magkakaroon ng ganito kagulong tatsulok na relasyon? Pakiramdam niya, ang mayamang babae ay nang-iinis lang. Umaasa ba ito na sasanduan niya si Akiyang ngayon? Hindi papayag si Awei. Nang mga oras na iyon, nasa sabik na nagsabi ang mayamang babae. Totoo lang. Wala ka man, kaya naming ayusin ito ng seryoso. Bago pa man makasagot si Awei, sumugod na si Akiyang papalapit sa kanya. Bilisan mo, bakit hindi? Kung gusto mong makipag-away, sige, wala ka man, kaya naming ayusin ito ng seryoso. Mabait na pinayuhan ni Akiyang ang binata na mag-isip. Huwag mong hayaang bulag ka sa emosyon. Ako lang ang makakapagpaliwanag sa iyo ng totoo. Sa tingin mo ba aksidente lang ang pagsulpot ni Seisa dito? Niloko ka ng dalawang babae. Ngayon, tuluyan nang nawala ng kontrol si Awei. Pinapante siya ng mayamang babae. Naglalaro lang sila. Isang laro lang ito para sa mayamang babae. At si Awei ay isang piyon lamang sa larong iyon. Wala nang iba. Hindi mo ako mamahalin magpakailanman. Bakit naman hindi? Walang makakayanan. Ganap na gumuho ang mundo ni Awei sa sandaling iyon. Naghahanda si Seisa para sa mas kapanapanabik na laro, kaya tinawag si Akiyang. Sa wakas ay natawa si Seisa ng malakas, at sumama na rin sa panunukso. Sa katalinuhan lang ni Awei, mangangahas pa siyang makipag-usap ng tunay na pag-ibig sa mayamang babae. Nababaliw ka na. Salamat, pare, sa pagmulat ng mga mata ko. Bigla na lang sumipa si Akiyang gamit ang kanyang ulo. Hindi inaasahan, nataman si Awei sa batok. Agad siyang namatay. Nanigas ang dalawang magagandang babae. Kinakabahan at hindi alam ang gagawin. Nang makabawi ang mayamang babae, sinabihan niya si Seisa na tumawag agad sa pulis at sa ambulansya. Ngunit biglang tumayo si Akiyang at inagaw ang telepono. Sinabihan niya sila na huwag mag-report sa pulis. Kung hindi, siya raw ang makukulong. Ang dapat nilang gawin ngayon ay humanap ng ligtas na lugar at itago ang mahirap na lalaking ito. Si Seisa naman ay umiyak ng umiyak dahil sa takot. Ayaw mo bang maglaro? Hindi na masaya. Ano? Nanginginig si Seisa sa gilid. Pero ang mayamang babae ay kalmado lang. Matagumpay niyang naaga ang atensyon ni Akiyang. At sinenyasan si Seisa na tumawag sa pulis. Ngunit nahuli pa rin ni Akiyang. Si Seisa ay tumakbo ng mabilis. Hinabol siya ng lalaki at halos mahawakan ng paa niya. Buti na lang at mabilis tumakbo sa takong. Pero si Akiyang ay patuloy na humahabol. Hinabol siya hanggang sa second floor. Si Seisa ay dali-daling pumasok sa kwarto at nilock ang pinto. At agad na tumawag sa pulis. Si Akiyang naman ay galit na galit sa mga oras na iyon. Binuksan niya ang pinto ng pagkakahampas. Kinuha niya ang telepono. Pero sa sumunod na segundo, ang lalaki ay matagumpay na naibagsak ng mayamang babae. Maya-maya lang, dumating ang mga pulis sa mansyon. Itinanggi ng dalawang babae ang responsibilidad. At si Akiyang ang naging pangunahing may sala upang tapusin ang kaguluhan. Umalis na rin ang mayamang babae at si Seisa sa mansyon. Pumunta silang dalawa sa isa pang malaking bahay. At nagsimula ang panibagong laro. Medyo naliligaw na tayo. Siguro mali ang dinadaanan ko. Kaya naman, ano na ang gagawin mo ngayon? Alam ko na. Mga 5 kilometro mula sa intersection, mayroong isang karatula. May bahay akong malapit dito. Doon na lang tayo magkita-kita. Magaling. Sumasang-ayon ka ba? Magtulungan tayo.